Sige po, tayo po muli manalangin as the Lord would prepare our hearts to the study of His Word. Maraming salamat aming Panginoong Diyos sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Salamat po sapagkat pwede kaming lumapit sa inyo sa bawat sandali. Alam namin, Panginoon, na kayo po ang may control sa buhay ng bawat isa sa amin. And so, how we commit all of these things, ang aming isip at puso ay naway matuon sa inyo sapagkat kung hindi, ay pwedeng malihis ito sa napakaraming bagay na nagaganap sa aming paligid. And so we pray, do guide and bless us even in our short study of your word. Be thou exalted, be thou glorified, at tagabay niyo po ang inyong tagapagsalita upang mabanggit ko po ang inyong mga salita ng may karunungan at kapangyarihan mula sa inyo. Pagpalaan niyo po ang pag-aaral na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Nagpapatuloy po tayo sa ating maikling pag-aaral sa Book of Ezra. At kung matatandaan niyo, ang aklat ng Ezra ay ang pagkilos ng Diyos sa kanyang bayan para muli mapatayo ang templo o ang kanilang bahay-sambahan. Pagkatapos na ang mga Hudyo ay sinimulang itatag muli ang templo, merong nag-challenge sa kanila. Kung natatandaan niyo from our last study, si Tatnai the governor. At ang kanyang kagustuhan ay matiyak na yung kanilang mga ginagawa ay naaayon sa batas, na hindi nila nilalabag ang kautusan ng kaharian. Kaya pinadala niya ang sulat kay King Darius para magbigay siya ng desisyon sa nangyayaring iyon. Last time, kung natatandaan nyo, sa huling bahagi ng Ezra chapter 5 and in verse number 17, ang kanyang kahilingan ay ganito. Now therefore, if it seems good to the king, let a search be made in the king's treasure house, which is there in Babylon, whether it is so that a decree was issued by King Cyrus to build this house of God at Jerusalem, and let the king send us his pleasure concerning this matter. Ang kanyang kahilingan, kung pupwede daw na yung hari, ipahanap yung sulat na ito, napakahalagang sulat ni King Cyrus, para matiyak nila na totoong mayroong permission ang mga Hudyo na magpatayo muli ng templo. At yun po yung pupunta natin as we go to Ezra chapter 6. And so, may idea na kayo sa mangyayari dito sa Ezra chapter 6 because ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay ang kabuuan ng templo, the completion of the temple. Papasin niyo po, nung nabasa ni Haring Darius ang sulat na ito ni Tatnai, ano ang kanyang naging tugon? So tingnan natin first the response of King Darius. Sabi sa Ezra chapter 6 verses 1 and 2. Babasahin ko po, sabi sa Tagalog, nang magkagayoy si Dario na hari ay gumawa ng pasya at ang pagsasaliksik ay isinagawa sa bahay ng mga aklat na kinalalagyan ng mga kayamanan sa Babylonia at nasumpungan sa Akmeta sa bahay-hari na nasa lalawigan ng Media ang isang ikid at doon nasusulat ang ganito na pinakaalala. So yung binabanggit dyan na lugar na archives, ito daw ay literally ang tawag House of Scrolls. Diyan nakatala lahat ng mga records nila sa napakatagal ng panahon. Natandaan nyo, gaano kahirap ang misyong ito sa sobrang dami ng record, lalo na matagal ng panahon yan, wala pa namang kagaya ngayon na mabilis maghanap. Pwedeng hindi na niya pinatuloy o kung pinatuloy man, pwedeng hindi na niya i-pursue o pagpatuloy. Napakahirap maghanap ng record sa dinadinami ng naipon doon. So, it took time and effort. Talagang panahon ang ginugol, tapos talagang mga, hindi ko alam kung ilang tauhan ang ginamit para lang hanapin iyon. Yung binabanggit na Akmeta ay maaari sinasabing ancient capital of Media. Now, dahil malayo yung lugar, maraming panahon ng mga Hudyo para magpatuloy sa pagtatayo ng templo. Tandaan nyo, nagsimula yung request sa Judea, ipinadala sa Babylon at matagal ang panahon bago madala yon, at ang sagot
na matatagpuan sa records dun sa Akmeta na malayo pa ang lugar. So kaya binigyan sila ng panahon para magpatuloy. Sapagat, pansinin natin sa buong aklat na ito, yung pagkilos ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang bayan ang ipinapakita. Ibig sabihin, walang nagaganap na hindi ayon sa gusto ng Diyos. Kung matatandaan niyo yung Ezra chapter 5, verse number 5, andi dito yung pabor ng Diyos sa kanila, sa simula pa lang. Sabi doon, "But the eye of their God was upon the elders of the Jews, so that they could not make them cease, till a report could go to Darius. Then a written answer was returned concerning this matter." Hindi sila pwedeng tumigil at hindi sila pwedeng patigilin sapagkat ang Diyos ay kasama nila. Hanggang hindi bumabalik yung sagot ng hari. Kaya matagal-tagal ding panahong iyon. Kaya makikita nyo, kahit sa mga pagsubok na ito, ginagabayan sila ng Panginoon. Ano ang natagpuan nilang mensahe nung nakita nila yung scroll? Nahanap din nila after a long search. Sabi sa verses 3 to 5, ito daw yung detalye ng mensahe ni King Cyrus. Anong nakalagay doon sa verses 3 to 5 of Ezra chapter 6? Sabi doon, "Nang unang taon ni Ciro na hari, si Ciro na hari ay gumawa ng pasya tungkol sa bahay ng Diyos sa Jerusalem. Ipinahintulot na matayo ang bahay, ang dako na kanilang pinaghahandugan ng mga hain, at ipinahintulot na malagay na matibay ang mga tatagang baon. Ang taas niya'y 60 siko at ang luwang niya'y 60 siko. Na may 3 hanay na mga malaking bato at isang hanay na bagong kahoy, at ang magugugol ay ibinigay na mula sa bahay ng hari. At ang ginto at pilak na mga sisidlan din naman ng bahay ng Diyos na inilabas ni Nabucodonosor sa templo na nasa Jerusalem na nangadala sa Babylonia, masauli at ipinasok uli sa templo na nasa Jerusalem, bawat isa'y sa kanya-kanyang dako at yung ipaglalagay sa bahay ng Diyos." Mapapansin nyo, malinaw ang mensahe. Hindi lamang pinayagan ni King Cyrus na ipatayo muli ang templo, pero iniutos niya lahat ng gagastusin manggagaling sa kaban ng hari, the king's treasury. Kita niyo kung paano kiniisyon ng Diyos para suportahan yung gawain ng Diyos. At salamat sapagkat ang Diyos ang may control sa bawat pinuno. Kaya niyang baguhin. Now, mapapansin niyo, binanggit siya yung measurement, 60 cubits by 60 cubits. May mga ilang commentators, medyo nagdududa sila kung ito ba yung actual na laki nung Second Temple. Sapagkat, kung susukatin ito, mas malaki pa ito sa Temple of Solomon. Kaya, anong maaaring isa pang paliwanag? Sabi nila, pwede daw, nagbibigay itong haring ito ng limitation hanggang dito lang. Huwag niyong sosobrahan sa ganitong laki. Sobra-sobra ng laki niyan. Okay? Hindi siya nagbigay ng exact. Pinabayaan niya silang gumawa, pero ito ang kanyang sinabi para huwag silang sumobra. And that's possible kasi kahit si Matthew Poole, ang kanyang commentary dito, he did not command them to make it so large, for he left the ordering of the proportions of the building to their skill and choice. But he restrained them that they should make it no larger, lest they should hereafter make use of it to other purposes against himself. Nag-iingat din yung hari. Huwag nyo gawing sobrang laki, baka iba nga ang gawin nyo dyan. Talagang tamang-tama lang sa templo o sa lugar ng pagsamba. So marahil yun ang meaning, kaya ibinigay yung dimensions na yan. At isang bagay na makikita nyo dito, again, papaano naingatan yung mga kinuha na kayamanan sa templo noon sa panahon ni Nebuchadnezzar. Tandaan nyo, 2 henerasyon na lumipas nung kinuha yun. Paano nangyari na iningatan pa rin at walang nawala? In fact, sabi doon sa verse 5, di ba binasa natin, yung pagkakabagyat at ang ginto at pilak na mga sisidlan din naman ng bahay ng Diyos na inilabas ni Nabucodonosor sa templo na nasa Jerusalem, ay ipasok muli sa templo na nasa Jerusalem. Bawat isa'y sa kanya-kanyang dako. Ibig sabihin, gagamitin nila
yung mga ninakaw na yon para muli dito sa panibagong gagawin na tahanan ng Panginoon. Kung hindi ba naman sa providensya ng Diyos, iningatan ng Panginoon para hindi manakaw, hindi magkawalan, maibalik pa rin intact. So again, kita niyo yung kapangyarihan ng Diyos. Siya talagang nag-iingat sa kanyang bayan at sa ating mga ginagawa, sapagkat kung hindi, pwedeng matagal nang nawala yun. So, pagkatapos na mabasa nila, ito pala ang mensahe ni King Cyrus. Totoo pa lang sinasabi ng mga Hudyo na pinayagan sila. Ano naman ang naging reaksyon nitong si King Darius pagkatapos ma-discover? Sabi sa susunod na talata in verse 6 and 7, eto na ang kanyang utos. Ito yung sagot niya doon sa sulat ni Tatnai. Sabi niya, ngayon nga, Tatnai, na tagapamahala sa dako roon ng ilog, Sethar-boznai at ang inyong mga kasama na mga Aparsakita na nasa dako roon ng ilog, magsilayo kayo mula riyan. Yun ang kanyang mga salita. Layuan yun. Huwag niyong pakialaman. Sabi niya, verse 7, pabayaan ninyo ang gawain sa bahay na ito ng Diyos. Ipahintulot ninyo na itayo ng tagapamahala ng mga Hudyo at ng mga matanda ng mga Hudyo ang bahay na ito ng Diyos sa kanyang dako. Pinagbawalan niya na pakialaman yung gawain at hindi lang yun, kailangan matayo siya na may suporta ng hari at ng mga tauhan ng hari. Now, siguro medyo magugulat tong si Tatnai kasi nga siya yung medyo stricto dyan eh. Hindi naman siya automatically kaaway, kaya lang gusto niyang sigurahin, kaya lang siya yung medyo on the other side. Ayaw niyang basta-basta may nagtatayo, lalo na malalaking bato ginamit eh. So obvious na obvious, ano? Pero maraming nagulat siya dahil pumayag yung hari. Again, sino ang nagbago ng kanyang isip at gumabay para payagan niya ang gawain ito? So tingnan niyo, no? Ang Diyos gumagamit ng iba't ibang klase ng mga tao. May mga ginagamit siyang unbelievers at dahil na kinilos sila ng Diyos, pumayag sila na mag-support. Pero basically, makikita nyo dyan, ang gagamitin ng Diyos mainly para sa kanyang gawain, yung bayan niya. Yung mga anak ng Diyos. Same with us, di ba? Pwedeng gumamit ang Diyos ng mga tao mula sa labas, pwede silang maging supportive sa gawain ng Diyos. Pero tandaan natin, ultimately, ang unang-unang gagamitin ng Diyos yung mga anak niya. Kasi tayong nakakaunawa, tayong may pagkakilala sa Diyos, dapat nakukuha natin yung burden para magpatuloy sa gawain ng Diyos. At dito rin naisip ko, gaano kainam kapag ang leader, kahit unbeliever yan, pero bukas ang isip para alamin ang katotohanan at hindi basta-basta nakikinig sa sabi-sabi. Hinanap niya eh. Talagang sinigurado niyang ito ang totoo. Doon lang makakagawa ang isang leader ng tamang desisyon kapag alam niya yung totoong pangyayari. Di ba? Kahit sino pa yan, we should know the facts first, as much as possible. Again, all of these things are happening at this time through the working of God. So, hindi lang pinagbawal na galawin nila o pakialaman, sabi niya, suportahan natin ang gawain ito ng Diyos. Sabi sa verses 8 to 10, bukod dito gumagawa ako ng pasya kung ano ang inyong gagawin sa mga matandang ito ng mga Hudyo sa pagtatayo ng bahay na ito ng Diyos, na sa mga pag-aari ng hari sa makatwid bagay sa buwis sa dako roon ng ilog, ang mga magugugol ay ibigay ng buong sikap sa mga taong ito upang wag mga luwag. Kita nyo, ito daw ang tamang paggamit ng buwis. Hindi pa sariling kapakanan. Ito ay pagsuporta sa gawain ng Diyos. Ano pa bang mas bubuti na gawain kundi yung gawain ng Diyos? So, ginamit ng tama yung mga taxes. And then, verse number 9, at ang kanilang kakailanganin, mga guyang toro at gayon din ang mga tupa, mga kordero at naukol sa mga handog na susunugin para sa Diyos ng langit. Trigo, asin, alak at langis ayon sa salita ng mga saserdote na nangasa sa Jerusalem, ibigay sa kanila araw-araw na walang pagsala. Hindi lang yung mismong gawain ng templo, pati yung pangangailangan ng mga gagawa.
Kahit yung mga basic needs, ipagkakaloob sa kanila. Bakit daw? Sabi sa verse number 10, upang sila'y makapagandog ng mga hain na pinakamasarap na amoy sa Diyos ng langit at idalangin ang buhay ng hari at ng kanyang mga anak. Somehow, syempre, galing sila from pagan origin, nag-aalay din sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero alam niya, ang gagawin ito ng mga Hudyo ay para sa buhay na Diyos at gusto niya sana maging mabahong samyo sa harapan ng Diyos, tanggapin ng Diyos. At napapansin niyo ba, nakita niya, kailangan din nilang maipanalangin. Yun. So, hindi lang pala siya basta pumayag ng ganun lang, meron din siyang alam na magiging pakinabang, pwede din siyang gabayan ng Diyos at ang kanyang pamilya. Ang ganda, no? Kapag ang Diyos kumikilo sa buhay ng mga tao at ng mga leader, makikita nyo, maraming magaganap ayon sa plano ng Diyos. Now, kaya nga, bigla ko naisip, talking about taxes, paano ba ginagamit ang taxes sa Pilipinas? Maganda sana, di ba? Kahit nagbibigay tayo, kung gagamitin ng tama. Problema, alam din naman natin, hirap na hirap ang marami na pumunta sa tamang kalalagyan, marami pang dadaanan. Tinatawag nating red tape. At natanggap na ng marami, parang kultura na daw. Kaya nga naririnig ko sa isang news, 20%, 30%, 40%. Magkano na lang mapupunta sa totoong proyekto? Ang daming dadaanan. Kaya I don't know if you've read yung isang mas batang mayor, nahirapan silang ipatupad, pero nagawa niya. Sabi niya, tinanggal nila yung middle person. Direkta ngayon sa kanila. At sabi niya, about 1 billion pesos ang natitipid nila nung nawala yung corruption. Na pwede pang gamitin sa maraming bagay. Ang laki ng kaibahan kapag ang Panginoon nagtayo ng mga matuwid na leader kumpara sa mga nakasanayan na lang na gano'n at tinatanggap ang mali. This is just an application of what we've been reading, pero ginamit sila ng Diyos sa panahon yun. Palagay nyo, hindi ba kaya ng Diyos na kumilos kahit sa ating bayan ngayon? Kaya mahalaga, pinapanalangin natin ang ating bayan, ang ating mga leader, at kahit ang ating mga spiritual na leaders, kailangan ng pananalangin. Now, nung sinabi, ano man ang kanilang pangangailangan, ipagkakaloob para sila ay makapag-alay, para sila ay maipanalangin. Naniniwala ang haring ito na mayroong Diyos na buhay. Naniniwala siya sa kapangyarihan ng pananalangin dahil kumikilos ang Diyos at naniwala siya sa salita ng Diyos. Halos konti na lang kung alam natin kasi pagkilos ng Diyos yan Pero parang muntik na, malapit na maging Kristiyano muntik na malapit na sumuko sa totoong Diyos Alam natin naganap yan kay Nebuchadnezzar. Hinambol siya ng Diyos and then nagkaroon siya ng pagkakilala sa Panginoon. Na para bigyang diin ang utos, hindi lang yun ang kanyang sinabi. May babala. Anong babala? Sabi sa verse number 11. Ako na may gumawa ng pasya, na sino mang bumago ng salitang ito, hugutan ng isang sikang ang kanyang bahay at itaas siya, at mabitin doon, at ang kanyang bahay ay maging tipunan ng dumi dahil dito. May matinding kaparusahan. Yung buhay nung lalabag ang magiging kapalit, mamamatay. At hindi pa yon. Sabi sa verse number 12, at lipuli ng Diyos na nagpatahan ng kanyang pangalan doon ang lahat ng mga hari at mga bayan na mag-uunat ng kanilang kamay na baguhin upang gibain ang bahay na ito ng Diyos na nasa Jerusalem. Akong si Dario ang gumawa ng pasya, isagawa ng buong sikap. Nakita niyo yung ginamit niya ang pangalan ng Diyos na kayo ang Diyos na ang magpaparusa sa kanila. Bukod sa pwede niyang gawin, alam niya mas mabigat ang parusa ng Diyos. Parang ang believer, yung nagsasalita. Pero pansinin nyo, yung sinabi niyang isagawa ng buong sikap, let it be done diligently. Alam niyang napakahalaga ng gawain. Kung itong nararamdaman ng isang hari na nagkaroon ng somehow paggalang sa Diyos, sa gawain ng Diyos, how much more dapat ang mga Christians, hindi ba?
Pagdating sa gawain ng Diyos, dapat maging mabilis tayo at handa na sumunod sa Diyos. Hindi na yung tsaka na lang kapag convenient ang panahon. No. Dapat handa tayong sumunod sa Diyos. And again, yung si Tatnai na una ay nagdududa, wala siyang ibang choice kundi sumunod sa utos ng hari. Hindi ba encouragement din ito? Dahil ang Diyos nga ang nagbabago ng isip at puso ng mga leaders at ng lahat ng tao. Di ba dapat lalo tayong maging mapanalanginin? Because you cannot change people, but God can. At palagi niyang ginagawa yun. Binabago niya tayo constantly. We are being changed from glory to glory. At binabago rin niya ang ibang tao. Nasa kapangyarihan ng Diyos. Huwag tayong sumuko kahit na mukhang matigas ang puso ng tao. Very familiar, correct? Maalala agad natin Proverbs 21:1. The king's heart is in the hand of the Lord, as the rivers of water, He turneth it whithersoever He will. Kung kayang baguhin ng Diyos ang hari para daw yung tubig, pwede niyang papuntahin kung saan, much more ang ordinaryong tao. Walang mahirap sa Diyos. Anong naging resulta? Dahil nga kumilos ang Diyos at na-encourage ang bayan ng Israel at gumamit siya ng mga tao para maituloy ito, sabi sa verse number 13, simula doon, ito na ang resulta, the result. The temple was completed and dedicated. Sabi doon, 13, na magkagayon si Tatnai na tagapamahala ng dako roon ng ilog, si Sethar-boznai at ang kanilang mga kasama dahil sa iniutos ni Dario na hari, ay gumawa ng buong sikap. Talagang sinunod nila. At sabi sa 14, at ang mga matanda ng mga Hudyo ay nagtayo at pagsulong ayon sa hula ni Haggai na propeta at ni Zachariah na anak ni Ido. At kanilang itinayo ang niyari ayon sa utos ng Diyos ng Israel at ayon sa pasya ni Ciro at ni Dario at ni Artaxerxes na hari sa Persia. Kita niyo paano highlight? Ginawa nila ito, nagsimula sila, ipinagpatuloy, natapos ayon sa kautusan ng Diyos. At yun ang pinakamahalaga. Secondary na lang yung utos ng hari. Kasi naintindihan niya may plano ang Diyos eh. Diba? So yun ang kailangan unang inaalam natin, ano ba gusto niyo, Panginoon? At kung ano man ang susunod pa doon, tsaka natin gagawin. So nagtugma pareho. Now, again, dito natin makikita yung napakalawak ng pagkilos ng Diyos. He's an all-encompassing God. Dahil wala siyang limitasyon eh. Pag ginusto ng Diyos, lahat, dahil nasakop niya, kaya niyang kilusin. Kung mapapasin nyo, binanggit yung tatlong pangalan dyan, si Cyrus, si Darius, at si Artaxerxes. Ba't naman babanggitin si Artaxerxes? Matagal pa siya darating. Ang paliwanag ni Derek Kidner ay ganito. The mention of Artaxerxes, who belongs to the next century, takes us forward to the restoration of the city walls by Nehemiah, which this king authorized. His name, as the third royal patron of Israel's rehabilitation, is added here to complete the picture. Talagang ang Diyos walang hangganan. Hindi siya limitado ng panahon, hindi siya limitado ng mga sirkumstansya o ng mga tao. Talagang inilagay yon para ipakita hanggang sa susunod na siglo, magaganap iyon. Plano ng Diyos. Nagkakatugma-tugma, no? Walang aksidente sa Diyos eh. And then, ang magandang balita, sabi sa verse number 15, at ang bahay na ito ay nayari ng ikatlong araw ng buwan ng Adar, ng ika-6 na taon ng paghahari ni Dario na hari. The temple was finished on the 3rd day of the month of Adar, which was in the 6th year of the reign of Darius. Anong ibig sabihin? 4 na taon bago natapos o nakumpleto ang templo. Tingnan niyo, sa sobrang laki ng gawain, kahit ibinigay na nila yung buong lakas, they did it diligently, inabot pa rin ng 4 na taon. Ibig sabihin, again, paalala sa atin, ang gawain ng Diyos, nagpapatuloy at kinakailangan na dedikasyon ng mga anak
ng Diyos no matter how long it takes. May plano ang Diyos eh. Huwag tayong mainip, huwag tayong nagmamadali. May panahon ang Diyos para matupad ang kanyang plano, ang kanyang pangako. And they were willing to do that. Of course, natapos, what's next? Eh, masaya sila. From verses 16 to 18, makita niyo yung dedication ceremony ng second temple. Anong sabi sa verse number 16? At ang mga anak ni Israel, ang mga saserdote at ang mga Levita, at ang mga nalabi sa mga anak sa pagkabihag, ay nagdiwang ng pagtatalaga ng bahay na ito ng Diyos na may kagalakan. Of course, it was a great work. Panahon para magdiwang. Sabi nga, di ba? Kung totoo yung kasabihan na you can celebrate even small wins. Much more, napakahalaga nito. Dapat ipagdiwang. At kung natatandaan nyo, in Ezra chapter 3, nagkaroon na sila ng great celebration bago magpasimula ng templo. Itong pagtatatag ng ikalawang templo. Ngayon pang natapos, alaga naman di sila magsaya. Ito ay paraan nila ng pagpupuri, pagpapasalamat sa Diyos, at para mahikayat ang lahat. Salamat, Panginoon, sa inyong paggabay sa amin. Di ba? Kasama yon. Kung may panahon tayo dumadaan sa mga kalungkutan, dapat din huwag natin kalimutan yung mga panahon dapat tayong magsaya sa Panginoon. Let's encourage each other to be joyful and glad in the Lord. At anong kanilang ginawa? Sabi sa 17, at sila'y naghandog sa pagtatalaga ng bahay na ito ng Diyos ng 100 baka, 200 lalaking tupa, 400 kordero, at ang pinakahandog dahil sa kasalanan na ukol sa buong Israel ay 12 lalaking kambing ayon sa bilang ng mga lipi ng Israel. Now imagine, mukhang marami na yan. Pero pag kinumpare nyo sa offering na naganap during the dedication of the Temple of Solomon in 1 Kings 8, maliit lang to. Sa panahon yon, during Solomon's time, 142,000 animals were dedicated. Sobrang sagana. Pinagpala sila ng Diyos eh. At ito, kung tutuusin, 712 animals. Laki ng difference, ano? Pero dito nyo rin makikita, hindi sinusukat ng Diyos yung laki ng maibibigay. Ang sinusukat ng Diyos yung puso naman ng nagbibigay. Sa panahon yun, binayaan sila ng Diyos, kaya pwede sila mag-alay ng ganun. Pero sa panahon ito, hindi ganun kalaki ang resources, pero ibinigay pa rin nila sa Diyos. At marahil, kahit sa panahon ng kahirapang ito, mas natutuwa ang Diyos. Bakit? Handa silang ialay sa Diyos, hindi sila nang hinayang. Diba? Same with us. Doesn't matter. May mga tao kasi binigkalooban ng mas malaki, why not? Give more. Pero may mga tao na sapat-sapat lang o kulang pa, pero handa pa rin sila magbigay. Parang yung widow's mite. Nalulugod pa rin ang Diyos. Ang pinag-uusapan yung ating puso at paano tayo kumikilala sa Diyos. Sana ganun tayo palagi at masaya na nag-aalay sa Panginoon. Sabi nga ni Derek Kidner, ito daw ay paraan nila para mag-confess o magpahayag ng kanilang kahinaan, yung mga failures nila, at ng kanilang pananampalataya. Tayo rin, di ba? Both sides. May mga panahon na talagang, alam natin, hindi natin nagagawa gusto ng Diyos. Lapit pa rin tayo sa Panginoon to ask for forgiveness. Pero kapag nagawa naman natin, again, sa pananampalataya, magpatuloy tayo na maghandog sa Panginoon. Nalulugod ang Panginoon sa mga inihandog ng kanyang anak, lalo na yung ating pananalangin, o kung ano man pwede natin ipagkaloob. Sa kanya naman lahat yan eh. Hindi nyo ba napansin, ilang male goats ang ibinigay? Yung mga kambing? 12. Ito daw ay sumisignify na kinikilala ng bansang Israel, buo pa rin ang kanilang bansa kahit kakaunti sila. Walang isang tribe na nawala among the 12 tribes of Israel. Iningatan sila ng Diyos kahit nasa ibang bayan yung marami, may kakaunting bumalik. At diba ang description nga, wala daw bansa sa kasaysayan na napalayo na at nagkawatak-watak pero ibinalik ng Diyos at na-regain nila yung kanilang pagsamba, yung kanilang kultura, yung kanilang identity as a nation, kundi ang bansang Israel. Iningatan sila ng Diyos. Salamat sa Panginoon.
And then makikita nyo gaano kahalaga sa kanila ang salita ng Diyos. Verse number 18. At kanilang inilagay ang mga saserdote sa kanilang mga bahagi at ang mga Levita sa kanilang mga paghahali-halili sa paglilingkod sa Diyos na nasa Jerusalem, gaya ng nasusulat sa aklat ni Moises. Gusto nilang sundin yung salita ng Diyos na ibinigay kay Moses. See? So kaya, lahat ito ginagawa nila as a matter of obedience to God, pagsunod sa Diyos. At dapat tayo patuloy lumalago at kumikilala sa Diyos at lalong natututo sa Kanyang mga salita. Yun lang naman na pwede natin panghawakan, di ba, sa buhay natin. Ano ba ang sinabi ng Panginoon? Pagdating sa verse 19, makikita nyo, they kept the Passover. Alam niyo na ang kwento ng Passover, nung walang namatay sa kanila, nilagpasan sila nasa Egypt. At inaalala nila yan taon-taon bilang pagliligtas ng Diyos. At sabi sa verse number 21, at ang mga anak ni Israel na nagbalik uli na mula sa pagkabiyag at yung lahat na nasa kanilang nagsihiwalay sa karumihan ng mga bansa ng lupain upang hanapin ng Panginoon ang Diyos ng Israel ay nagsikain. May mga tao gusto nilang maging kabahagi sa pagsamba sa Diyos, sa bayan ng Diyos. Anong kailangan nilang gawin? Hiwalayan nila yung karumihan. Sapagkat alam nila ang Diyos banal. At tayo rin, di ba? Napakahalaga nun sa pagsamba natin, huwag nating hayaan yung kasalanan na may control sa buhay natin. Humingi tayo ng tawad sa Diyos sapagkat ang Panginoon ay palaging nagpapatawa dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Binanggit din yung sa verse 22, yung Feast of Unleavened Bread. Isa na namang celebration o pagsasaya. At ito daw ang symbolism ng Feast of Unleavened Bread, yung purity ng bayan ng Diyos, yung kanilang pagiging malinis, nilinis sila ng Diyos. Kaya gusto nilang ulitin yun. Sabi dun sa 22, at nagdiwang ng kapisan ng tinapay na walang libadura ng 7 araw na may kagalakan sapagkat pinapagkatuwa sila ng Panginoon at nanumbalik ang puso ng hari sa Assyria sa kanila upang palakasin ang kanilang mga kamay sa gawain ng bahay ng Diyos ng Israel. Nakita niyo yun? Ang Diyos ang nagbigay ng kasiyahan. Sapagkat ang Diyos naman talaga ang totoong kasiyahan, di ba? Sa presensya ng Diyos, yung walang hanggang kasiyahan. Pag lumayo ka sa Diyos, you will never experience true joy. But because of God who is in us, meron tayong kaligayahan just like what the Lord gave to them. At yung binabanggit, the king of Assyria, again, in reference to the king at this time. So, kinilo siya ng Diyos, ang bayan ng Diyos, pinalakas ang kanilang mga kamay para sa gawain ng Diyos. And that's what we need, my friends. Hindi ko alam anong kalagayan ng bawat isa sa atin. Pero kailangan nating palakasin ng Diyos. Kailangan natin ng karunungan ng Diyos. Kailangan nating na lahat, alam natin, galing sa Diyos para makapagpatuloy. At naniniwala ko, marami pang gustong gawin ng Panginoon sa ating kalagitnaan. We just need to learn to trust Him and to follow Him and surrender our lives to Him. Sana as a church, maranasan natin yon. Kung ito ay totoo sa bawat individual, magiging totoo ito sa atin bilang isang iglesia. And may the Lord remind and bless us of His word. Let's pray. Purihin yung pangalan naming Diyos sapagkat kayo nga po ang aming pinagtitiwalaan para sa lahat ng bagay. Kung paano ipinakita ninyo ang pagkilos ninyo sa inyong bayan sa panahong ito, sa amin ding kalagitnaan, Panginoon, alam namin na marami pa kayong ginagawa at gustong gawin. We pray, O Lord, help us na maging sensitibo sa inyong plano para sa aming buhay, para sa aming pamilya, para sa aming iglesia, para sa aming lipunan, Panginoon, upang magliwanag kami sa madilim na mundo namin at kayo ang tunay na makita sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po ang bawat isa at nawa ang mga katotohanan ito ay gamitin ninyo para kami ay patuloy na challenge at dalhin na isang mas malalim na pananampalataya sa inyo. Purihin ang inyong pangalan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Lord bless you.